narinig mo na ba na ang isang simpleng halaman ay maaaring magbago ng iyong kapalaran? Ang snake plant, na madalas papuri dahil sa tibay nito at kakayahang maglinis ng hangin, ay may itinatagong lihim na hindi alam ng marami. Ayon sa mga sinaunang aral ng Feng Shui at Buddhism, ang maling paglalagay ng halamang ito ay maaaring magdala ng higit pa sa masamang enerhiya, maaari itong mag-akit ng kahirapan sa iyong buhay. Isipin mo, inaalagaan mo ang isang simbolo ng kasaganaan, ngunit sa hindi tamang lugar, ito ay maaaring magtrabaho laban sa iyo. Pero saan nga ba ito dapat ilagay at saan ito dapat iwasan? Ang sagot na ito ay maaaring maging susi sa pag-unlock ng kayamanang at kapayapaan na matagal mo nang hinihintay. Sa bawat sulok ng ating mga tahanan, naglalagay tayo ng mga bagay at halaman, madalas nang hindi iniisip ang kanilang mas malalim na kahulugan. Isa sa mga pinakasikat na halaman sa bahay ay ang snake plant, kilala sa kakayahang maglinis ng hangin at sa tibay nito sa halos kahit anong kapaligiran. Pero alam mo ba na sa mundo ng Feng Shui at mga turo ng Buddhism, ang tamang paglalagay ng halamang ito ay may malaking kahalagahan? Ayon sa mga sinaunang aral na ito, ang snake plant ay isang simbolo ng proteksyon at kasaganaan. Subalit, kung mailalagay ito sa maling lugar, maaari nitong sirain ang daloy ng positibong enerhiya at magdala ng kamalasan. Ayon nga, sinasabi na maaari itong mag-akit ng kahirapan kung mailalagay sa mga tiyak na lugar sa iyong bahay. Ang balanse ng enerhiya sa ating mga espasyo ay mas makapangyarihan kaysa sa ating akala, at kahit isang simpleng halaman ay maaaring maging susi sa pagbukas o paghadlang ng kasaganaan na naghihintay sa atin. Ang kahulugan ng snake plant sa Feng Shui. Ang snake plant, o Sansevieria, ay isang paboritong halaman na karaniwang makikita sa mga tahanan dahil sa kakayahang mabuhay sa mababang liwanag at kakaunting pag-aalaga. Tinatawag din itong mother-in-law stone dahil sa mahahabang, nakatindig na dahon na kahawig ng matalim na dila. Sa kabila ng matigas nitong panlabas, ang halamang ito ay may malalim na simbolismo sa parehong Feng Shui at mga turo ng Buddhism na kumakatawan sa iba't ibang enerhiya sa ating paligid. Sa Feng Shui, itinuturing ang snake plant bilang simbolo ng proteksyon dahil pinaniniwalaang nito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya, nililinis ang kapaligiran, at pinapalaganap ang kalusugan. Itinuturing ito bilang isang tagapagbantay ng halaman na nagtataboy ng malas at nagpapahusay sa harmonya ng isang espasyo. Ang katatagan nito sa mahihirap na kondisyon ay sumasalamin sa kakayahan nitong malampasan ang mga hadlang na nagdadala ng seguridad sa tahanan. Gayunpaman, pinaniniwalaan ding may mas misteryosong bahagi ang snake plant. Habang maaari itong magdala ng positibong enerhiya kapag nailagay ng tama, may kakayahan din itong magpapaaktibo ng negatibong puwersa kapag inilagay sa maling lugar. Sa Feng Shui, mahalaga ang tamang paglalagay ng mga halaman tulad ng snake plant upang mapakinabangan ang kanilang benepisyo. Halimbawa, ang paglalagay ng snake plant sa wealth corner ay maaaring magdala ng kasaganahan sa pinansyal, samantalang ang maling direksyon ay maaaring magdulot ng pagka-stagnate ng chai, enerhiya, nahahantong sa pagkawala ng yaman. Ang papel ng halamang ito bilang tagapagtanggol at tagapagdala ng kasaganaan ay nakatanim sa paniniwala ng Buddhism na ang mga halaman, tulad ng ibang mga buhay na bagay, ay may kanikanyang enerhiya. Sinisipsip nila at nire-reflect ang enerhiya ng kanilang kapaligiran. Katulad ng mga kulay, bagay, at tunog na maaaring makaapekto sa ating spiritual at emosyonal na kalagayan, gayon din ang tamang paglalagay ng mga halaman ay may epekto sa enerhiya ng ating buhay. Ayon sa mga turo ng Buddhism, ang harmonya at balanse ang susi sa pagpapanatili ng spiritual at material na yaman. Ang kapangyarihan ng snake plant ay nakasalalay sa kakayahan nitong mag-alaga o magdulot ng kabuluhan sa daloy ng balanse, depende sa lugar kung saan ito nakalagay. Mga turo ng Buddhism tungkol sa enerhiya at espasyo. Itinuturo ng Buddhism na ang lahat ng bagay sa universo, maging buhay man o hindi, ay konektado sa pamamagitan ng enerhiya. Ang enerhiyang ito, na kilala bilang chai o prana, ay dumadaloy sa lahat ng bagay at nakakaapekto sa balance ng ating buhay. Katulad ng Feng Shui, binibigyan ng diin ng Buddhism ang kahalagahan ng pagpapanatili ng harmonya sa ating kapaligiran, dahil direktang naapektuhan nito ang ating espiritual at material na kabutihan. Ang paraan ng pag-aayos natin ng ating paligid, ang mga bagay na pinipili natin, ang mga kulay na ginagamit natin, at kahit ang mga halaman na inilalagay natin, ay may malaking papel sa balanse na ito. Sa pilosopiya ng Buddhism, ang tahanan ay hindi lamang isang pisikal na estruktura, kundi isang refleksyon ng ating panloob na sarili.
Ang bawat silid, bawat sulok, ay may kanya-kanyang enerhiya, at kung paano natin nakikisalamuha sa espasyong iyon ay maaaring magpa-enhance o magdulot ng gulo sa daloy ng enerhiya. Ang snake plant, na may matutulis na dahon at nakatindig na postura, ay partikular na sensitibo sa enerhiya ng kapaligiran nito. Ang paglalagay nito sa isang espasyo na masyadong matao o hindi maayos ang ilaw ay maaaring magdulot ng stagnation, habang ang pagtutok nito sa isang bukas at maayos na lugar ay nagpapahintulot sa mga katangian nitong proteksyon at paglilinis na magtagumpay. Ayon sa mga turo ng Buddhism, ang bawat halaman ay may sarili nitong enerhiya, at tulad ng lahat ng mga buhay na nilalang, ang mga halaman ay apektado sa daloy ng Chai. Ang snake plant, na madalas ilarawan bilang ang halamang hindi namamatay, ay sumisimbolo ng tibay at lakas. Ito ay simbolo ng pagtitiis, ngunit madaling magkamali ang enerhiyang ito. Kapag nailagay sa mga lugar na may hindi magandang daloy ng enerhiya, maaaring sumipsip ang halaman ng negatibong Chai, na kalaunan ay ikakalat sa buong bahay. Ang kaguluhang ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkabagot, pagkabigo, o kahit ng mga pinansyal na pagsubok. Dagdag pa rito, tinuturo ng pilosopiya ng Buddhism na ang mga espasyong ating tinitirhan ay dapat magbigay suporta sa ating espiritual na paglago. Ang isang kapaligiran na masikip o puno ng hindi pagkakasunduan ay maaaring magpabigat sa isip, katawan, at kaluluwa. Ang snake plant, bagamat isang mahusay na panlinis ng hangin, ay magagawa lamang ang kanyang tungkulin kapag ang paligid nito ay nagpapahintulot sa malayang daloy ng enerhiya. Madalas gumagamit ang mga Buddhist ng mga ritual tulad ng pagmumuni-muni, dasal, at masusing paglilinis upang ialigin ang enerhiya ng kanilang mga tahanan sa kanilang espiritual na layunin. Kapag ang isang halaman tulad ng snake plant ay nailagay ng may pag-ingat na sinusuportahan ng mga prinsipyo ng Feng Shui at ng pagpapansin sa Buddhist, maaaring magsilbing kasangkapan ito para sa espiritual at material na kasaganaan. Sa konklusyon, ang paglalagay ng snake plant ay hindi lamang tungkol sa estetika. Ito ay isang direktang refleksyon ng enerhiya na nais mong makaakit sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga turo ng Feng Shui at Buddhism, matitiyak mo na ang simpleng halamang ito ay magtatrabaho ng naayon sa iyong kapaligiran, pinapalakas ang iyong kasaganaan at kabutihan. Tunay na kwento case study. Kilalanin si Clara, isang masipag na babae na, tulad ng marami sa atin, naniniwala na ang isang simpleng pagbabago sa kanyang tahanan ay magdadala ng kasaganaan sa kanyang buhay. Palagi niyang hinahangaan ang snake plant dahil sa kakayahan nitong maglinis ng hangin at magdagdag ng kaunting berdeng tanawin sa kanyang bahay. Matapos marinig ang tungkol sa positibong enerhiya nito sa Feng Shui, nagdesisyon siyang ilagay ito sa kanyang sala, umaasang magdadala ito ng tagumpay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit hindi sinunod ni Clara ang mga tradisyonal na gabay sa tamang paglalagay ng halaman. Inilagay niya ang snake plant sa pinakadulong sulok ng sala, malapit sa isang kalat-kalat na bahagi ng kwarto na madalas hindi pinapansin. Sa unang mga araw, mukhang okay naman ang lahat. Napansin ni Clara na tila mas fresh ang kanyang bahay, at nakatanggap pa siya ng mga papuri sa bagong halaman. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang maramdaman ni Clara ang isang banayad na pagbabago sa enerhiya sa kanyang paligid. Hindi ito halata agad, isang pakiramdam na hindi mapaliwanag na hindi nawawala. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang maramdaman ang stagnation sa kanyang buhay-trabaho. Ang mga proyektong dati matagumpay ay tila nahirapan, nahulog sa mga hadlang. Pumapalo ang mga bayarin, at sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, pakiramdam niya ay paulit-ulit na lang ang kanyang mga ginagawa, at ang mga nagawa ay kulang. Isang gabi, matapos ang isa na namang nakakapagod na araw, nagpa siya si Clara na maghukay pa ng mas malalim tungkol sa Feng Shui at ang kahalagahan ng tamang paglalagay ng halaman. Dito niya natutunan ang makapangyarihang koneksyon ng snake plant at kasaganaan, at kung paanong ang maling paglalagay nito ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa kanyang pinansyal na sitwasyon at paglago. Sa bagong kaalamang ito, nagdesisyon si Clara na ilipat ang halaman sa isang mas bukas na bahagi ng sala, malayo sa kalat, at inilagay ito sa pinakadulong sulok, nakahanay sa wealth corner ng kanyang bahay. Ang pagbabago ay banayad, ngunit kapansin-pansin. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maramdaman ni Clara ang pagbabago sa enerhiya ng kanyang espasyo. Napansin niyang bumalik ang kanyang focus, at nagagawa niyang tapusin ang mga proyekto ng mas madali. Pumuti ang kanyang pinansyal na kalagayan, at ang mga oportunidad na minsan ay tila malayo ay nagsimulang magpakita.
Ang snake plant, ngayon ay nasa tamang lugar, ay nagawa ang kanyang trabaho, hindi lamang sa paglilinis ng hangin, kundi sa pagbabalik ng balanse sa enerhiya ng kanyang tahanan at buhay. Ang kwento ni Clara ay isang makapangyarihang paalala na kahit ang pinakamaliit na desisyon tungkol sa ating kapaligiran ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating buhay. Minsan, ang tamang halaman sa tamang lugar ay maaaring maging susi sa pagitan ng stagnation at tagumpay. Ang tamang paglalagay ng snake plant. Ngayon na nauunawaan na natin ang kahalagahan ng snake plant at kung paano ang tamang paglalagay nito ay nakakaapekto sa enerhiya ng iyong tahanan, mag-focus tayo sa tamang paraan ng pagposisyon nito para sa kasaganaan at balanse. Binibigyan ng diin ng Feng Shui at mga turo ng Buddhism ang kahalagahan ng maingat na paglalagay upang matiyak na ang iyong kapaligiran ay sumusuporta sa iyong mga layunin at nagpapalaganap ng isang harmonyosong daloy ng enerhiya. Ang snake plant, kapag nailagay ng tama, ay sinasabing nagpapalakas ng iyong kalusugan, yaman, at kabuang kabutihan. Ngunit ang maling paglalagay nito ay maaaring magdulot ng kabaligtaran na epekto. Ayon sa Feng Shui, ang ideal na lugar para sa snake plant ay sa wealth corner ng iyong bahay. Karaniwan, ito ay ang pinakadulong kaliwang sulok mula sa pinto ng iyong bahay o kwarto, ayon sa Bagua Map. Ang lugar na ito, na tinatawag na Zen area, ay kumakatawan sa kasaganaan, yaman, at tagumpay sa pinansya. Sa pamamagitan ng paglalagay ng snake plant dito, naaaliin ito sa enerhiya ng kayamanan, at pinapalakas nito ang iyong mga oportunidad sa pananalapi at inaakit ang kasaganaan sa iyong buhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang Feng Shui. Dapat din ilagay ang halaman sa isang lugar kung saan maaari itong lumago ng malaya, nang hindi tinatabunan ng kalat o ibang mga bagay. Kapag ang snake plant ay nakatago sa isang masikip o madilim na lugar, sinisipsip nito ang stagnant na enerhiya na maaaring magpabagal sa daloy ng kasaganaan. Sa ideal na setup, ilagay ang halaman sa isang maliwanag na lugar, malapit sa bintana o sa lugar na nakakakuha ng sikat ng araw. Sa ganitong paraan, makakapag-grow ang halaman at magdudulot din ng positibong enerhiya sa iyong espasyo. Isang mahalagang aspeto rin ang direksyon ng mga dahon ng halaman. Ayon sa Feng Shui, inirekomenda na ang snake plant ay ilagay sa posisyon kung saan ang mga dahon nito ay tumutok paitaas, na kumakatawan sa paglago at pataas na momentum. Iwasan ang paglalagay nito sa mga lugar kung saan ang mga dahon ay mapipilitan na yumuko o magbagsak, dahil ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa sigla at stagnant na enerhiya. Ang isang malusog at nakatayong snake plant ay simbolo ng sigla, lakas, at kasaganaan. Bukod pa rito, mahalaga ring tiyakin na ang espasyo sa paligid ng halaman ay malinis at maayos. Ang kalat ay kilalang nagpapabigat sa daloy ng enerhiya, at ang masikip na espasyo ay makakapigil sa kakayahan ng halaman na mag-channel ng kasaganaan sa iyong tahanan. Panatilihing malinis ang paligid, at tiyaking may sapat na espasyo ang halaman upang lumago at makahinga. Regular na alagaan ang halaman sa pamamagitan ng pagtangkot ng mga patay na dahon, upang matiyak na ito ay mananatiling buhay at malusog. Sa pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito, matitiyak mong ang snake plant ay magtatrabaho ng kasabay ng natural na daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, nagdadala ng kasaganaan at positibong enerhiya sa iyong buhay. Pagbabago ng iyong tahanan gamit ang Feng Shui at mga turo ng Buddhism. Kapag nailagay mo na ang snake plant sa tamang lugar, oras na para mag-focus sa pagbabago ng buong tahanan gamit ang mga prinsipyo ng Feng Shui at mga turo ng Buddhism. Ang enerhiya ng iyong espasyo ay parang salamin ng iyong panloob na mundo. Kapag ang iyong paligid ay nasa balanse, ang iyong buhay ay magsisimulang magpakita ng harmonya. Sa pamamagitan ng mga maingat na pagsasaayos sa daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, maaari kang makalikha ng isang santuwaryo na nag-aalaga hindi lamang sa iyong material na kasaganaan, kundi pati na rin sa iyong espiritual na kalusugan. Sa Feng Shui, ang konsepto ng Chai, enerhiya ng buhay, ay central. Ang layunin ay tiyakin na ang Chai ay dumadaloy ng malaya at maayos sa iyong tahanan. Ang isang espasyo na puno ng hindi kailangang gamit o magulong mga silid ay magbabalakid sa enerhiya na magdudulot ng stagnation. Upang linisin ang daan para sa positibong enerhiya, magsimula sa pag-declutter ng iyong tahanan. Pakawalan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, maging ito man ay mga luma o sirang gamit, o anumang bagay na pakiramdam mo ay mabigat o stagnant. Habang nililinis mo ang pisikal na kalat, nakakapagbigay ka rin ng espasyo para sa mga bagong oportunidad, kalusugan, at kasaganaan.
Hinihikayat tayo ng mga turo ng Buddhism na mag-practice ng mindfulness sa lahat ng ating ginagawa, kabilang na ang paraan ng pag-aayos ng ating living space. Ang isang mindful na kapaligiran ay isang lugar na nagpo-promote ng kapayapaan at serenity. Isaalang-alang ang paglalagay ng bawat bagay sa iyong bahay, ang bawat piraso ng kasangkapan, dekorasyon, at halaman ay dapat may layunin at kahulugan. Sa Buddhism, ang mga bagay ay itinuturing na nagdadala ng enerhiya, at kapag inilagay ng may layunin, maaari nilang tulungan gabayan ang daloy ng enerhiya sa mga positibong direksyon. Upang higit pang mapahusay ang enerhiya ng iyong tahanan, isama ang mga natural na elemento tulad ng kahoy, tubig, at metal. Iminumungkahi ng Feng Shui ang paggamit ng mga elementong ito sa iba't ibang bahagi ng iyong bahay upang makalikha ng balanseng kapaligiran. Halimbawa, ang pagdaragdag ng isang water feature, tulad ng maliit na fountain sa wealth corner, ay makakatulong mag-akit ng kasaganaan sa pera. Gayon din, ang wood element na kinakatawan ng mga halaman ay maaaring magbigay buhay at paglago sa iyong espasyo. Ang snake plant mismo ay nagsisilbing wood element na nag-aambag sa enerhiya ng pagbabago at pagpapagaling. Ang mga ritual ng Buddhism ay maaari ring maging bahagi ng pagbabago ng iyong tahanan. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagsindi ng insenso, pagmumuni-muni, o pagpapahayag ng pasasalamat bago kumain ay makakapaglinis ng enerhiya sa iyong tahanan at magdadala nito sa pagkakatugma sa iyong mga layunin. Sa Buddhism, ang mga prayer flags at mandala ay madalas gamitin upang mag-anyaya ng positibong enerhiya. Maaari mong ilagay ang mga simbolo ng kapayapaan at harmonya sa iyong espasyo upang mapahusay ang daloy ng magandang tiyay. Panghuli, bigyan ng pansin ang pag-ilaw sa iyong tahanan. Ang natural na ilaw ay ang pinakamahusay na paraan upang mag-anyaya ng positibong enerhiya, ngunit kung limitado ang natural na ilaw, gumamit ng malambot at mainit na ilaw upang lumikha ng isang maaliwalas na atmosfera. Ang ilaw ay kumakatawan sa kaliwanagan at pagninilay sa parehong Feng Shui at pilosopiya ng Buddhism, at ang tamang halaga ng ilaw sa iyong espasyo ay maaaring magbigay liwanag sa iyong daan patungo sa tagumpay at panloob na kapayapaan. Ang pagbabago ng iyong tahanan gamit ang mga prinsipyong ito ay hindi lamang tungkol sa muling pag-aayos ng mga kasangkapan o paglalagay ng mga halaman. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran na nag-aalaga sa iyong pinakamataas na potensyal, kung saan ang enerhiya ay dumadaloy ng malaya at sumusuporta sa iyong pisikal, emosyonal, at espiritual na paglago. Sa mundo ng Feng Shui at mga turo ng Buddhism, ang tamang paglalagay ng kahit ang pinakamaliit na bagay, tulad ng snake plant, ay may malalim na epekto sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sinaunang karunungang ito, maaari mong ialiin ang iyong kapaligiran sa positibong enerhiya na nag-aanyaya ng kasaganaan, kalusugan, at kapayapaan. Tandaan, ang snake plant ay hindi lamang isang magandang karagdagan sa iyong bahay, ito ay isang simbolo ng proteksyon at paglago. Kapag nailagay ng tama, tutulungan nitong alagaan ang daloy ng yaman at harmonya, na gagabay sa iyo patungo sa isang masaganang hinaharap. Maglaan ng sandali upang magnilay tungkol sa enerhiya sa paligid mo, at hayaan itong magtrabaho para sa iyo.